Hindi mo na kailangan pumila para lang makabili ng pandesal, lalo na kung mamamasahe ka pa. Mas malaki pa ang nagastos mo kaysa sa binili mong pandesal. Pwede mo itong gawin kahit nasa bahay ka lang. At sa reseping ito, hindi na kailangan ng itlog, gatas o butter. Masarap pa rin ang ating pandesal kahit walang itlog at gatas. Ang laki pa ng matitipid mo. Tara, gawa na tayo ng pandesal. Maganda lamang po ng 3/4 cup ng warm water at 1 1/2 tablespoon ng sugar, 1 1/2 teaspoon ng yeast. I-mix-mix lang natin at i-rest lang natin ito ng 10 minutes para mag-hydrate ang ating yeast. At dito sa ating mixing bowl, naglagay lang ako ng 2 1/2 tablespoon ng oil at 1/4 cup ng sugar. Lagyan din natin ng 1 teaspoon ng asin. In-mix-mix lang natin ito. Tsaka natin ihalo ang ating yeast mixture kanina. Ayan, malalaman natin na goods pa ang ating yeast pag ganyan na nagbubbles. Mix-mix lang natin, tsaka natin ihalo ang 2 1/4 cup ng all-purpose flour. Mix-mix lang po natin ulit ito, tsaka natin ito masahin. Ihanda na ang mga braso natin dyan dahil mapapalaban tayo dito sa pagmasa. Dahil mamasahin lang naman natin ito ng 15 to 20 minutes. Ilalagay ko na lang po ang ating mga ingredients sa comment section sa baba para kung gusto niyo gayahin ang ating recipe, madali niyo lang po ito masundan. Ayan, napakaganda at kinis na ng ating dough. At magpahid lang tayo ng mantika dito sa ating mixing bowl para hindi dumikit at mag-dry ang ating dough. Takpan lang natin ito ng cellophane or cling wrap. At i-rest lang po natin ito ng 1 hour. At after 1 hour, ito na po ang ating dough na double size na. Itong pagmasa lang naman po medyo nakakapagod sa paggawa ng pandesal. Pero kayang-kaya nyo din ito gawin. Ayan, at pwede na natin ito ikat. Ayon sa gusto nating laki ng ating pandesal. Para magmukha talagang pandesal ang shape nito, ganito po ang gagawin nyo. Sundan nyo na lang po kung ano ang ginagawa ko. Napakadali lang naman po nito gawin. Pwede na natin ito pagtiyagaan pang partner lang sa kape. Masarap kasi ang mainit na pandesal sa umaga. At ito ang gagamitin kong lalagyan, yung divider sa steamer. Lalagyan ko lang ng parchment paper. I-cook lang natin itong ating pandesal dito sa breadcrumbs. At ayan, natapos na natin lahat. Takpan lang natin ito ng cellophane para hindi mag-dry. At i-rest lang natin ulit ng 1 hour. At ito na, after 1 hour, ready na para ilagay na natin sa kawali. Naglagay lang pala ako dito ng metal rack. Ayan, mainit na. Pwede na natin ilagay ang mga pandesal. At lutuin lang natin ito ng 20 minutes in low heat. After 20 minutes, ito na po ang itsura niya. Baliktarin lang natin para lutong-luto talaga. At lutuin lang natin ito ng mga 10 minutes. At ayan na, luto na ang ating pandesal. Kahit sa kawali lang, pwede na tayo gumawa ng pandesal. Sa bakery ko nang pala nabili ang breadcrumbs, 10 pesos, ang dami na. Parang hindi nabawasan. Tingnan nyo naman ang sarap-sarap ng ating pandesal. At ang lambot pa niyan kahit walang gatas at itlog or butter. Hindi mo na rin kailangan pumila pa sa bakery ng pagkahaba-haba kung marunong ka na gumawa nito. Winner ang ating pandesal pag may palaman na peanut butter. Gawa lang natin yan ng peanut butter. At masarap din ang palaman na keso. At sa recipe natin, hindi po kayo papalpak dito, lalo na sa mga beginners. Dahil konti lang ang ating mga ingredients, ang laki na matitipid nyo. Maraming salamat hanggang sa susunod po!